Hi everyone! Hi Sir Regan, my name is Josh James G. Seoli at ngayon ay gagawa po tayo ng ililipat po natin yung given na binigay po sa Tagalog video ng parallel is gagawin po natin sa Tinkercad. Okay, so bago tayo pumunta sa Tinkercad at gawin ng iba pa at pagpasensyahan nyo na sir kung nagtatagalog po ako, gusto ko lang po na maintindihan nyo ang bawat detail na sinasabi ko, bawat sinasabi ko sa aking bibig. Gugustuhin ko man pong mag-English share, gusto ko man po i-try. Pero sa una ko pong nagawang video ay English po ang ginawa ko doon sa experiment 1, which is medyo hindi po klaro yung mga sinasabi ko doon dahil hindi po ako ganun ka-fluent magsalita in English. Kaya pagpasensyahan nyo na po ang pagtatagalog ko sa video na 'to, sir. Gusto ko lang pong maintindihan niyo yung aking explanation at observation sa aking ginagawa at based dun sa given na binigay dun sa Tagalog na video. Okay, so before we proceed to the Tinkercad na ipalilipat natin dun yung given dun sa Tagalog, lilipat natin sa Tinkercad is gagawin muna natin ulit yung formula sa papel. So, let's go. So, bago natin gawin yung Tinkercad is gagawin muna natin ulit na ibibigyan ko ulit kayo ng brief context about sa Tagalog na video na binigay ni Sir sa Google Class. So, ito ang pag-solve ng parallel circuit. So, meron tayo dito 24 volts. Ayan. So, gagawa muna tayo dito ng parang drawing. Okay. Gagawa muna tayo yan. Natin ng hati dito sa gitna. Okay. So, ayan. Sulat lang tayo yan. Box. So, bear with me guys. Medyo matagal to kasi marami computation yung gagawin natin. Okay. So, ayan. Pata tayo ng box. Then, lagay tayo ng guhit dito which is ito yung magsisilbing circuit. Ayan. At ito pala guys, ulitin ko lang, itong ginagawa ko ay ito ang napanood ko dun sa Tagalog na video na binigay ni Sir sa Google Class. So ulitin lang natin yung computation. Okay. So circuit ulit. Ayan. Tatlong circuit. Ayan, may tatlong circuit na tayo ngayon. Ang nakalagay dun sa video is dito ay 5 ohms at dito naman ay 6 ohms, dito naman ay 8 ohms. Ayan. So meron na tayo dito mga ohms. I hope na nakikita. Ayan, kita na. Sorry, di nyo nakikita pala kanina. Sorry. Ngayon, maglalagay tayo dito ng finding, which is, yung finding dito ay RT, resistance yan, ay, kasi ito ay current, at I1, I2, at I3. Okay. So, ayan yung findings. Ngayon, ang una nating kukunin ay yung resistance. So, para makuha yung resistance ay ito ang formula. Ayok na nakikita. Ayan. Adjust ko lang. So, RT equals 1 over 1 R1. So, itong R1 guys, ito yon yung 5 ohms. Yan yun, yung R1. Yan, plus 1 R2 plus 1 R3. So, ayan yung formula niya. Ngayon, hindi pa tapos yan. Maglalagay pa tayo dito ng isa pang computation.
which is uh, 1 over 5 ohms. Ayan, R1, 5 ohms. Plus 1 over 6 ohms. Plus 1 over 8. Ngayon, co-compute natin to. Okay, so 1 so, compute natin to ngayon. Ito, i-divide natin to. So, sandali lang at i-divide natin. Punta tayo sa calculator. So, uh, point 2 no. Mali. So 1 divided by 5 is equals to 0.2. Okay. So 0.2. Ngayon, divide naman natin ang 1 divided by 6. Okay. So 1 divided by 6 equals 0.16. So, ang nakalagay dito sa calculator ay 0.16666. So, pwede natin i-round off yan. So, lagay natin dito is 0.17. Ayan. Then, last one is yung 1 divided by 8. 1 divided by 8 equals 0.125. Okay? 0.125. So, ngayon, para makuha natin yung total resistance, nakikita pa ba? Ayan, nakikita pa naman. Wait lang, nagbe-blurred siya. Ay, nag-blurred. Ayan, okay na, nakafocus na. So, para makuha ang total resistance ay i-add lang natin tong nasa baba. So, 0.2 plus 0.17 plus 0.125 then equals 1 divided by natin yan. Okay, so divide muna natin. Dali lang 1 divided by no, mali 0.2 plus 0.17 plus 0.125 equals 0.495. So, ayun yung answer niya. 0.495. So, solve pa natin to. Yung nakuha nating 495. So, gagawin natin is 1 divided by 495 equals 0 sa 2.0 to. Okay. So, ang total resistance ay 2.02 ohms. Ayan. So, nakuha na natin ang total resistance niya, which is 2.02. Ngayon, kukunin naman natin ang current. So, punta naman tayo sa current. I hope na nakikita. Ayan, guys. Sorry, hindi nyo nakita kanina. So, ito yung total current niya, guys. Ito yung total resistance niya, guys. 2.02. Nung sinolve natin itong 1 divided by 0.495. Ngayon, ay pupunta naman tayo sa current. Ngayon, punta naman tayo sa current.
Sa current naman, ang total current formula is, wait lang, nakikita ba? Ayan, nakikita. So, ang total current formula ay, ayan, susulat muna tayo dito ng formula. Ayan. So, current equals voltage over resistance. Ayan yung formula niya. Ngayon, ang given nating voltage. So, yun ngayon, ililipat naman natin sa Tinkercad yung na-resolve, yung na mga computation natin kanina sa papel. So, ililipat naman natin ngayon sa Tinkercad. Okay, so, open natin yung Tinkercad. So, as you can see here, meron na nakalagay, pero, ulitin pa natin yan. Sorry guys, may nakalagay na kasi nga nagpa-practice ako kanina kung paano yung explanation ko nito. Paano yung pag-deliver ko ng sasabihin ko sa ganito, kaya nakalagay na. Pero gagawa pa rin tayo ng bago, okay? So, punta lang tayo dito sa Tinkercad. Wait lang natin yan mag-load. Then, circuits, create, then circuits. So, sa ulit, sir, pasensyahan nyo na po kung bakit po ako nagtatagalog ngayon sa aking video. Dahil gusto ko lang po ulit yung maintindihan. Gaya po ng sabi ko kanina, bago po mangyari tong mga to, gusto ko lang po maintindihan yung explanation ko kung paano ko po ginagawa ito. Okay, so pasensyahan nyo na po sir. So ngayon ay tatype natin dito ay breadboard na small. Ayan. At power. Ngayon, ang power natin dito ay ito, power supply. Okay? So, kuha naman tayo ng, wait lang. Wait. Sabi na nga ba eh. Hindi nyo nakikita ang aking video. So, sorry. Hindi siya nakalit yung ano ko. So, anyway, ito yun guys. Hindi ko na napakita sa inyo yung pagbalik ko sa ano. So, kanina, pag open ko ng Tinkercad, ito yung lumalabas. Okay, so, gaya nga nasabi ko kanina, is, kaya, kaya naka-open na yung Tinkercad, tapos ganito na yung kita nyo, is, pinapractice ko nga kung paano yung sasabihin ko, paano ko i-deliver. So, ang ginawa ko ay, pumunta ulit ako sa Tinkercad, tapos, gumawa ulit ako ng panibagong circuits, which is, ito na yung pinapaliwanag ko ngayon na naglagay ako ng breadboard at ng power supply. So, continuous tayo. Ngayon, maglalagay naman tayo